So ayun mga Banateros, welcome back to my YouTube channel, Jake Ibarra TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. Ito, pag-usapan natin tong talagang pinuputakti siya ng mga tao ngayon. Bakit kaya pinuputakti ito si Kimbo, asawa ni Kimba, the millionaire congressman, haba? Okay, kung naman, syempre, talagang maitatalaga ka na masasabi na isa kang talagang maituturing na isa sa mga pinakamayamang congressman sa balat ng Pilipinas. No? Talagang maituturing kang ganun. Talagang masasabi sa'yo na, ay, si Kimbo, mayaman yan. Ay, si Ma'am Stella Kimbo, mayaman yan. Tignan mo yung nakikita nyo sa mga Facebook, yung bag 4 million. Ganun yung mga ganun yung unang maiisip mo si halimbawa napagkwentuhan nyo, mga magtotropa, kamag-anak na, alam mo ba yung issue kay Stella Kimbo? Si Kimbo yun sa Facebook. Yung may relo na 2.2 million pesos. Yung merong bag na 4.5 million pesos, di ba? Talagang mapapaisip ka na na talagang napaka very familiar ang kanyang pangalan. Pag sinabi mong Kimbo, maiisip mo is talagang mamahaling bag at relo. So ito na, pag-usapan natin to na pinag-uusapan ngayon ng mga Pilipino. Ito yung mga X-ray. Ba't may Kimbo Hospital on Wheels. Wow! Teacher Stella Kimbo at saka kung Mirgo or Mirgo, wala ka na nga. Talagang pinupo taxi ang ng mga netizen itong si Kimbo. Disclaimer, ako yung nagre-reaction lamang. Baka mamaya may magalit. Kasi nga, halos lahat ng mga vlogger ngayon ay kinakasuhan po ng mga congressman. Katulad lang ni Banatbay, ni Joey Cruz, at may iba pa. Soon to be na, malapit na ata si Boss Dada, charot. Malapit na ata si Boss Dada, antay-antay lang. Nandiyan na rin, susunod na yan, sila Coach Oli, sila Master Judea. Huwag nyo na akong pansinin. Huwag nyo na akong pansinin, guys. Wala akong pangpiyansa. At parang nagkaso kayo sa isang baliw. Pag ginawa nyo yan, ha? So, siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And no, skip ads para mas lalo ho kayo makakatulong sa aming mga political vlogger, especially dito sa Banateros Brothers. Yan lang ho ang aming yan lang po ang maitutulong nyo sa amin, yung yung no skip ads and pag-share ng mga video namin. Siyempre, pag-like na rin. Parang awa nyo ng mga hinayupa kayo. Ako nang makawa na ako, ha? Ito, panuuri natin. Hindi pinalagpas ng mga netizens ang mga larawan na ito. Bakit? Kaya sa bawat proyekto sa Marikina ay may logo ni Stella Kimbo. Tulad na lamang ng Hospital on Wheels na ito, may pangalan na naman niya at logong letter Q. At tulad na lamang nitong 4x4 wheel na ito, na mayroon na namang letter Q. Grabe, ha? Baka mamaya may yung mga sako ng bigas dyan, may letter Q na rin, ha? Tapos yung mga yung mga plastic, yung mga sako, yung mga basahan, Baka may mga na yan, ha? Baka may mga tawag dito, ha? Baka may mga logo na rin yan. So, ang ganda ng logo ni Stella Kimbo, pang superhero. Lilipad ako para lang sa'yo. Ang lahat ng toy para lang sa relo. Di kasi viral talaga, no? Grabe, no? Ito lang, maputol ko lang kayo, ha? Biglang may pumasok sa madumi kong utak, Well, napapaisip ako kung halimbawa man na ako yumaman, so kung pala rin magbilang anghel man itong bunganga ako. Alam niyo yun, parang nakakaano na bibili ka ng relo na nagkakahalaga ng 1.2 million or mahigit pa. Parang nakakaano,
Ewan ko ba bakit may mga ganyan tao na ang hilig-hilig sa mga mamahaling bagay. Siguro yung 1 point ano na yun, kasi ako dati akong charity, yung 1.2 million ko na kung pinabahayan ko siguro may mga pabahay project na ako ng mga nasa 50 nun. O mga 30 ganun. Pabahay project yung bungalow lang, yung half semento, yung mga ganun. No, katulad ng sa mga pabahay project ko dati, ang isang pabahay project ko is nasa nasa 150 or 100k. Biruin mo kung gano'n kung gano'n ang mindset mo, dahil matutulungan na tao kahit na kung halimbawa man na yung pera na yun ay galing sa kaban ng bayan, walang problema kung nangungupit ka. Kung nangungupit ka sa kaban ng bayan, tapos ito itinutulong mo lang din naman dahil nga kapag nanghingi ka ng budget, tapos ngayon questioning ka, mas okay na yung mangupit ka na lang, basta itutulong mo rin. Kaso kung mangungupit ka lang din naman sa kaban ng bayan, tapos bibili mo lang ng mamahaling relo at bag, di wow. Wag na, wag ka nang mangupit na hinayupak ka. Diba? Wag mo nang gawin 'yon. Nanteteng kapal ng mukha mo. Pera namin 'yan eh. Play natin. Q stands for Kimbo. Abay Tingnan maging mo. ang barangay hall. Mayroon na rin kanyang logo. Aba. Dapat tigasan ba si Kimbo? Wait lang search nga natin sa Google. Tigasan ba to si Kimbo? Stella Kimbo, where you from? Wait lang i-search lang natin. Stella Kimbo. Where you from? Tingnan natin kung tigasaan to. From Philippines, malamang. Tigasaan ba to si Stella Kimbo? Wait lang, tigasaan ba to? Tingnan lang naman natin. Okay. Ito to. Tiga, Wikipedia. Ano to? Stella Kimbo, Academy, where are you from? Tiga saan ba to si Stella Kimbo? Ito lang lumalabas dito. Tiga Marikina. Okay, Marikina. Ito. Tiga Marikina, si si Kong Stella Kimbo. Kung yan, tiga Marikina, dapat yung Marikina, palitan mo na lang ng Korikina. Korikina na lang. 'Di ba? At least talagang wala nang usapin pagtungkol sa yung mga logo-logo na yan, yung kulay pink na yan, nakikita niyo sa screen, 'di ba? Wala nang ganyan. Palitan na yan. Yung Marikina gawin ng Korikina, 'di ba? Total naman andiyan naman ang kulay pink din yan, tapos may dilaw pa Saan ka nakita noon na si Stella Kimbo lang ang nakagawa niyan? Na napagsama niya ang pinklawan at dilawan, di ba? Ngayon si Stella Kimbo po ang isang buhay na patunay na ang dilawan at pinklawan ay iisa. Nasa logo, di ba? May dilaw, may pink, barangay hall, no? Tapos may kulay doon, galing, no? Tinalo pa yung kapitan, tinalo pa yung mayor. No, ang galing, no? Tinalo pa yung mayor. Tuloy. Pag-aari mo ba yan, Kimbo? Abay pati ito. Ay Ayan. ano ba ito? Chapel? Abay may Puta, pati yung chapel. Ano to, parang naalala ko alam niyo yung movie na Asyong Salonga? Yung mga siga daw doon, may mga poster nila, may mga mukha. Halimbawa, si Totoy Golem. Ito, teritoryo ng Totoy Golem, bawal pumasok si Asyong Salonga. May picture. Walang niya pati ito, simbahan na to Robin Sweet, saan mo kinukuha tong mga video na to? Grabe, hindi, bagay. Legit naman, hindi siya edited kasi yung hawak ng babae sa baba, may Kimbo pa sa tarpaulin. So, hindi siya Pero grabe naman, pati ba naman yung simbahan may logo? Ano to, parang yun, panibagong publicity na naman. Para malaman ng tao na siya nagpagawa. Ganun ba? Para malaman ng taong bayan na sa kanya yun. Or siya ang nagpagawa nun, ganun ba? Ang galing. logo na naman niya. Di papakabog. Abay pati ang wheelchair ay meron na rin niyang logo. What?
Dilaw. Ang tanong, pera mo ba yan? Hindi dito sa mga pagtulong, pagpagawa ng simbahan, kung si kay Stella Kimbo, siya nagpagawa niyan, project niya yan, siya nag-ano niyan. Ang point kasi dito is, pera ba ni Stella Kimbo ang ginagastos diyan? Yun yung pinaka-point ho dyan eh. Kung pera niya ba yan? Baka mamaya pera din natin yan. Tapos may logo niya. So ano ibig sabihin ng logo niya? Anong purpose niyan? Malamang is mamumuliti ka. Gawa ng para malaman na sa kanya galing ito ganyan, di ba? Katulad ng simbahan, kadadaan mo dun. Pag nakita mo yung letter Q na may color na pink at dilaw, alam mo na si Stella Kimbo yun. Oh, 'di ba? Ang tanong pera niya ba? Sa bulsa niya ba nanggagaling? At sino ba? Baka nakakalimutan natin na kung sino ba si Stella Kimbo noon at ngayon, 'di ba? At kung sakali man na nakapagpapagawa siya ng mga simbahan, school, or yan, namimigay siya ng wheelchair para sa mga kababayan niya, wala naman nung problema doon kasi malaking tulong din yun para sa kababayan natin sa Marikina pala, sorry. Sa Marikina, 'di ba? Malaking bagay 'yun. Kaso medyo nakaka-open lang dahil sana pera niya 'yun. Hindi pera nang galing sa kaban ng bayan, 'di ba? Kasi wala kang karapatan para lagyan mo ng logo mo 'yan, hindi naman galing sa iyo yung pera na 'yan. O ikaw lang ang ikaw lang yung parang nag-sponsor or anything else. Ang problema ho itong pagtulong ni Stella Kimbo. Kung pera niyan. At saka kung kahit pera ho ng bayan to, wag na sanang lagyan ng mga logo na yan. Kasi kapag naglalagay ka ng logo na yan, dapat may tuturing yan na na sa'yo mismo galing at sa bulsa mo mismo. Kaso alam naman natin na si Stella Kimbo ay hindi naman pinanganak na mayaman. Hindi naman siya pinanganak na may kutsara at tinidor na ginto. Kaya tawag dito, para sa akin medyo tagilid dito si Stella Kimbo. Tuloy. Aba, pati ba naman payong at eco bag? Abay mantakin mo. Aba! Payong bag, pati medal meron. Ayan na, lahat na ho, may mga logo na ho ng Stella Kimbo or may Q. Ibig sabihin, palitan na po ang Marikina. Kurikina na po. Okay, binibinyagan ko po sa panahon ngayon, sa araw na to, September 17, 2024, ng Marikina ay, ang pangalan na ho ng Marikina ngayon ay Kurikina. Ngayon, kung nagagalit kayo at ayaw nyo sa pangalang Kurikina, dahil medyo masagwa din pakinggan, sisihin nyo po si Kimbo. Alright. Pati medal, may logo na rin ni Stella Kimbo. At ang pinakamalala, sandok. Kimbo. At ang pinakamalala, sandok. Alak teteg, bakit yung sandok meron pang Q? yung sandok nilagyan ng logo ng Q. Lagyan nyo na rin yung mga cup. Pati yung kutsara. Pati yung laman nung kung may laman man yung lugaw o sopas. Yung laman nung hiwa ng sopas, lagyan nyo ng letter Q. Ayop na yun, puti yung bulo. Grabe na talaga. Grabe naman yung pamo. Grabe naman yan, mga Stella Kimbo. Pati ba naman yung sandok, may Q pa. Grabe naman talaga. Parang grabe naman publicity, Talagang obvious naman na to. Nasa na? Grabe, may branding na ang Lola Kimbo mo. King ina, pati sandok, may brand ng Kimbo. Pati simbahan, may brand ng Kimbo. Pati medal, may Q. If hindi natin punain to, our politicians will act as if they own their cities and have the entitlement and evil
that comes with that delusion. Politicians forget that they are public servants, not kings. Public servant kayo. Stella and Miro Kimbo, di nyo pera yan. O, di ba? Yun yung sinasabi ko. Okay, sana lahat yan, kahit yung ultimong mga brief, bra, yung mga kutsara, lahat, ultimong kalsada nyo, ultimong mga dingding ng mga bahay-bahay dyan, mga pader ng mga daanan dyan, may letter Q na logo, kung pera nyo. Eh kaso, pera ng taong bayan yan, hindi nyo naman pera yan eh. Pera namin yan. Kaya tapos sasabihin nyo, parang, kaya may letter Q is galing kay Kimbo, Kimbo, nariri Kimbo na, nakikimbo. Mapapakanta tuloy ako, no? Public service na may kasamang self-promotion for personal gain. Na talaga Halos yun. lahat naman ng politician sa buong Pilipinas used to this practice. Yun na talaga yun. They really Ano pa ba? enjoy it because it praises them. Yun In na nga fact, yun. trabaho nila yan, mag-serve. Kaya nga tinatawag na public servant. Tama. Kawawa ang mga walang alam na mga Pilipino. They believe that all the help Proud and pa nga money sila niyan. come directly from politicians' pocket. Anong kawawa yung ibang Pilipino? Yung ibang Pilipino, proud pa. Niloloko kami ng gobyerno, niloloko kami ni, halimbawa, kung niloloko man sila ni Kimbo, proud pa sila. Tungtuwa pa nga, tinan mo yung nasa likod ni nanay. Di ba? Ni nanay. Sorry. Tingnan mo yung nasa likod ni Mami Stella Kimbo na si Nana, naka-smiling, smiling your face pa. Diba? Ganun. Pero ibig sabihin, proud pa sila. Okay, play. It's when in fact, it's the people's money. Kay former PRRD nga na mga build projects, ni isang pangalan niya nung president pa siya, di niya nilagay. Kasi Kasi nga, pera ng taong bayan yun. Yung katulad yan, yung kay PRRD, na maraming mga na-build na mga project yung si Rodrigo Roa Duterte, si dating Pangulong Duterte, ay maraming nagawang project. Ni minsan wala tayong nakakita na halimbawa, isang building pinagawa or isang school pinagawa, walang nakalagay na Rodrigo Roa Duterte. O kahit ano lang, yung kahit logo lang na nakaganyan, wala kayong nakitang ganun. O kapag pag may naipakita kayo sa amin, delete YouTube channel. Okay mo, delete YouTube channel. Pag may naipakita kayong ganun, walang edit edit na. Nge-edit na naman kayo agad eh. Tignan nyo tong kay Stella Kimbo kasi puro may letter Q, gito, ganyan. Yun ang masama doon. Okay sana kung pera nila. Kaso pera ng taong bayan yan kasi. naman daw niya pera yan. Pera ng taong bayan yan. Diba? Kapalang face ito ni Kimbo. Sabi Sarap sa inyo eh. ngud-ngud. Easy. All Marikina, huwag maging bobo naman sa pagboto. Hindi porket binigyan kayo ng mga ayuda o pera, lalo sa eleksyon, okay na. Piliin Tama. naman natin ang taong politikong may magandang gawin sa Tama. ating nasasakupan. Tama. Hindi pera-pera lang. Tama. Dahil kayo din ang maghihirap. Tama. Naman ng kapwa UP professor ni Tama. na si Vanny Piernas. Dahil mga bobo nga, di naisip ng mga Unipink at congressman na kapag inalisan nila ng budget ang OVP, tabla panalo. Tabla talaga. Totoo naman yung sinasabi dito ni Robin Sweet. Yun naman talaga yung mangyayari dito. Ni Sara Duterte. Kung sakaling wala siyang major accomplishments as VP, ang sasabihin lang ng taong bayan dyan, inalisan kasi nila ng budget Kapag may accomplishments naman, di winner. Kasi ang sasabihin dyan, partida, inalisan pa ng budget yan. Mas maraming nagawa yan kung di inalisan ng budget. Totoo naman. Talaga yung Sara Duterte. Kasi paulit-ulit na sinasabi ng mga Duterte or paulit-ulit tong sinasabi ni VP Sara Duterte na kahit wala silang budget or kahit walang ibigay ang Office of the President or kung sino man yung nagbibigay na di umano, sila Saldico at Romualdez, kung wala man daw na maibigay sa kanilang budget, magtatrabaho sila. Yun dapat ang kahangaan natin. Hindi yung katulad nitong mga to. Ito lang kagaya ng sinabi ko sa mga unang video ko na
kung halimbawa man na yung ginagawa kay BP Sara, halimbawa yung mga katulad nito nila Kimbo, yung mga congressman, kung halimbawa sila tanggalan ng budget, ang tanong, mananatili pa rin para kaya sila sa pwesto nila. 'Di ba? Siguro yung iba diyan nagsilayasan na. Bakit kita? Halimbawa yung mga tiga supporters ni Hinayu. Ni Hinayu Pak. Bakit kita susuportahan, bakit kita pagtatanggol? Hindi naman kita napapakinabangan ganun yung mga mindset ng ibang mga tao ngayon. Pag wala kang pakinabang or wala silang napapakinabangan sa'yo, nga ka na. Hindi katulad ng mga Duterte na ano man ang mangyari, magtatrabaho pa rin sila kahit wala yung mga budget na yan. Samantalang kung may budget, tabla talo. Kasi kung may accomplishments, edi syempre may budget Kapag walang accomplishments, Tama. kagaya ni Adik, ang sasabihin, Oy! pulpul talaga, ang laki ng budget, wala man lang nagawa. ano Kaso, yun? gaya nga ng lagi kong sinasabi, hindi alam ng bobo na bobo nga sila. Nagbigay Hindi alam ng bobo na bobo nga sila. Ang hard mo naman, Robin. Grabe ka, Robin, ang hard mo Hindi alam ng bobo na na bobo talaga sila. Ay, sorry. Ay, naku, hindi alam ng bobo na bobo talaga sila. Grabe ko naman, Robin, sweet. Para kang para kang tawag dito, kung api-api mo si Stella, grabe. Parang po lagi na lang mali si Stella Kimbo. Wala nang bakit ganaw? Ay. Marami pa dito. Ito, panoorin pa natin to. Ito. Oy. Bakit may mga teacher dyan? Ba't nakadilaw lahat yan, lifestyle check. Wow, ni Kimbo, booking. Di tugma sa sahod ang luxury brands na kagamitan ng teacher. Teacher galit. Tila nga nagpakita na ng galit ang ating mga butihing guro sa inasal at tila nagre-reyna-reynahan na si Stella Kimbo. Matapos kasi nitong banatan si Vice President Sara na siya din namang napamahal si VP Sara sa ating mga guro. Kaya nga ang mga netizens ay di na maiwasang magpakita ng kanilang inis at galit kay Stella Kimbo. Kaya ngayon ang kanyang itsura ay dito tayo. for her children. And ito yung pinakamalupit dito, Biruin mo, 4.5 million. Grabe, Ito, lang tayo, mag-i-imagine lang tayo. Kung halimbawa, meron akong 4.5 billion, makapagpagawa ako ng bahay ng maganda-ganda, May studio ako na malawak-lawak at air conditioner. Aircon na, hindi conditioner pa. Diba? Grabe, At makakabili na ako ng BMW Big Bike katulad nung kay Banat Bay. Tapos si Carding yung motor kong puti galing kay Boss Dada, mapapalagyan ko na ng pakpak para pagpupunta ako ng Davao, hindi na ako mag-airplane. Rekta motor na. Motor na yung magdadala sa akin doon, lilipad na lang kami. Di ba? Itong baby mo, grabe, 4 grabe. Bagay, eto kasi sa mga ganyan, ako talaga wala talaga akong hilig Eto lang kaya hindi ko talaga nagigets. Sabihin na natin na may pera sila, pero hindi ko talaga nagigets na may mga tao na mahilig bumili ng mga mamahaling gamit. Hindi porket na ako kasi tingnan nyo, ni Relo, wala ako. Bukod sa ayaw kong magsuot noon, totoo may mga nagre-regalo sa akin, pero ang ginagawa ko, para minsan hindi ko tinatanggap,
Kasi hindi naman nila makikita na susuotin ko. Sabi ko, kaysa bilan mo ko ng tigwa 100k pa or 1,000,000 na relo yan, ibili mo na lang sa akin ng sapatos, masasayahan pa ako. 'Di ba? Bili mo sa akin ng sapatos na yung Lebron 8 o Lebron 10. Well, Kobe 9. Marami diyan basta marami mga pangporma na mga hindi naman sobrang mahal, no, ng mga sapatos. Pero ito talagang nanlulula ako dito. Hindi ko talaga magets na bakit na kailangan na bumili ng mga mamahalin. At eto pa, ang pinakamalupit pa nun, saan kaya galing to? Okay naman no? Wala tayong problema sa mga congressman, sa mga politiko or mga politician na nagsusuot ng mga mamahaling alahas, meron silang mamahaling bahay, mansyon, kotse, motor, kahit may gold pa sila sa ngipin nila, wala tayong pakialam doon. Ang pakialam mo natin is saan nanggagaling ang perang ito? Diba? Saan nanggagaling yung perang to? No, na sobrang una-una sa Marikina, 'di ba? Na kung saan ay nandoon si Stella Kimbo. Unang-una sa Marikina, alam natin na sobrang hirap din yung lugar na yan. Hindi mayaman ng lugar ng Marikina. Hindi ko naman sa minamalit, pero ganun, maraming mahihirap din po dyan. Lahat naman sa buong Pilipinas Pero kung yung 4.5 billion na yan, kung sakali man ho baka bukas may kaso na ako. Kung sakali man na yan ay galing sa kaban ng bayan, mas maganda siguro kung ilaan na lang yan na ipamahagi or ayuda, ganun. Yung 4.5 billion, ang daming mabibigyan na ayuda or tulong sa Marikina yan ng mga kababayan natin na kapos din sa kanilang pamumuhay. O halimbawa, laging baha dun sa, 'di ba? Laging baha sa Marikina. Hindi naman maipapagawa ng isang flood control yung 4.5 million na 'yan, no? Kung halimbawa binigyan niyo yung mga residente dun ng mga bangka, no? Yung mga pwede nilang magamit sa oras ng pagbaha. 'Di ba? Yung mga residente dun, magkano yung may mga bangka na gawa sa plastic. No, hindi in case of na may baha, magagamit nila, at least hindi na sila mag-aantay ng rescue pag may sakunang nangyari sa kanila, 'di ba? Anytime pwede silang makaalis sa bahay nila kapag halimbawa malakas yung alon, malakas yung tubig sa kanila, mataas yung baha, or may bagyo. May sasakay agad nila yung gamit nila doon kasi may mga sarili na silang mga bangka. Hindi naman, wag naman kayo bumali ng yung mamahaling bangka, O may mga bangka dyan na umaabot lang ng nasa 50,000 or sabihin na natin 100k. Kung nakakabili ka nga ng relo ng 4.5 million, sino ba yung 100k pesos na halaga ng bangka para sa mga residente dyan sa Marikina? Diba? Malaking tulong na ho sa kanila yun. Ang gagawin mo rito sa relo na ngangat-ngatin mo. May ulam mo ba yan? Bagay, ito naman maaari mo itong magamit sa oras ng kagipitan. Kaya halimbawa, kung hindi na makasampa ulit si Stella Kimbo sa pagiging congressman, ito, balang araw, pwede niya may benta. Halimbawa, si Mami Stella, kung gusto mo ibenta yan, benta mo sa akin ng 10,000 yan. Wala nang tawag dito, wala nang maraming usapan, bibiling ko kaagad yan. Halimbawa, 10,000, benta ko muna sa ito, 10,000, wala akong pangbayad sa mga workers ko, sa mga tigapagkabit ko ng tarpaulin sa pagmumukha ko. Diba? Okay yun. Diba? Hindi, at least kahit papano, naibenta mo. Yung nga lang, bakit 10,000? Sip-isip siguro ni Stella Kimbo, tarantado tong gagong to Ba't yung sinasabi yung 10,000 bibenta ko, tumal-mahal ng bili ko, tapos 10,000 lang bibili, tubong lugaw kang hayop ka.
Di ba? Play natin. food expenses to manage. Oh. It's time to be transparent and reveal the full financial picture, Stella Kimbo. Wow. Samantala, napahiya naman ang mga buwayang kongresista na ito sa isang pulis na nagserbisyo noon kay dating Pangulong Duterte. Sa kabila kasi ng matabil na bunganga ni dating Pangulong Duterte at palamura, napatunayan naman daw nila sila mismo ang patunay na mayroong Ito sa iba natin to sa ibang topic natin pag-uusapan may magandang kasi ako diyan, may magandang questionables. Ito booking si Kimbo sa tinatagong baho kaya pala galit sa Duterte. Ito. From this, Wow, si Ma'am Stella Kimbo ba to? Grabe talaga yung naglabasan na issue sa kanya Oo, talagang hinalungkat yung mga 1960s na mga picture ni Ma'am Stella Kimbo. Tagal ng mga video, mga picture niya, mga video from 1960 to 2024, 'di ba? Ang galing talaga ng mga Pinoy. Pag mga halongkatan ng mga old pictures, mga old video ay talagang ang galing nilang makahanap agad ng ganun, Bilib din ako sa pagiging chismoso ng mga Pilipino. Bilib din ako sa pagiging palakay-mero nila. Hindi ko kinakampihan si Stella. Na-amaze lang ako sa pag-uugali ng ibang mga Pilipino kahit yung mga 1960 na mga picture kagaya nito, nahahalungkat pa. Ito, play natin. na hindi pa siya congresswoman. Wow. Medyo may pagkabaduy. Ano ba dati si Stella Kimbo? Chairman? Naging kapitan lang dati sa Marikina? Oo. Wow. At nang makaangat-angat na sa kanyang posisyon at naging ganap ng congresswoman, heto na siya ngayon. Wow. Sosyal, no? Hermes Tanong ng mga Sparks. netizens. Magkano bang sinasahod Ay, ng sorry. mga kongresista? At huwag kayo, hindi papakabog si Teacher Stella. Sa iyo ba ito, Teacher Stella? Customized van na tila pang celebrity. Grabe, Customers. Alam nyo, isa sa mga pangarap ko yan. Hindi ko mabanggit ng customized van. Isa sa mga pangarap ko yun kasi pangarap ko talaga na mag-travel sa iba't ibang lugar ng Pilipinas gamit ang van. Gusto yun isa sa mga pangarap ko dati nung nagsisimula pa lang mag-vlog. Yan ang gusto ko. Kaso, ni ultimong bike wala ako. So anong gagawin ko, di ba? So mag-reactor ka na lang, mag-charity na lang ako, tumulong na lang ako nun. So tuloy. Kaya ngayon ng mga netizens ay tila nasisilip na ang lifestyle at tila naging marangyang buhay agad-agad ni Stella Kimbo. Sara Duterte's greatest enemies in Congress. Martin Grabe. Romualdez, Saldico, Joel Chua, Franz Castro, Stella Kimbo. The first has been Wait lang Speaking of Joel Chua, alam niyo si Joel Chua, dating rin yan, dating natulungan ng mga Duterte yan. Hindi ko alam dito natin nalaman talaga at dito talaga napatunayan tong nangyayaring mga issue ngayon. Dito natin napatunayan na maraming mga talagang mga politics na talagang naglabasan yung baho nila na alam mo yun, dahil lang sa ayaw nilang mawala sa kapangyarihan, ayaw nilang maungkat yung mga nakatago nilang mga kaso nung panahon ni Lapu-Lapu at Magellan. Ginagawa ho nila itong mga ganitong hakbang para makaiwas sila sa mga ganong gawain o mga ganong gagawin sa kanila. Kaya kahit yung mga tumulong sa kanila dati or tumulong sa kanila noon ay talagang kayang-kaya nilang tarantaduhin kahit na malaki ang utang na loob nila. Wala, ganyan talaga sa politiko. Sabi nga ni PRRD, kakampi mo ngayon, kalaban mo, pwede mo na maging kalaban bukas. Kaya ito. been connected to a heavy luggage Okada bribery in the US. And that's just one of his multitude of issues. His main Pero ito naman din yung katanungan ko, bakit din kaya ayaw pag-usapan
total kalat naman to sa social media, talagang hindi naman masasabing edited to. Bakit ayaw pag-usapan sa ayaw pag-usapan sa itong halimbawa, itong mga ganito na isang congressman may mga gamit na ganito kamamahal, may mga sasakyan na ganito kamamahal, may mga properties na sobrang lalaki, may mga kagamitan na sobrang mga gigintuin ng presyo. Sana sana magkaroon ng gano'n na mapag-usapan yun, parang silipin yung at least doon talagang malalaman ng taong bayan kung itong politiko na to ay tumakbo lang or wala talaga sa isip nila ang wala talaga sa isip nila ang pagtulong sa mga nasasakupan nila or sa kapwa nila Pilipino, kundi kaya lang nila pinasok ang pagiging politics is para makapangnakaw sa kaban ng bayan. Sana magkaroon ng ganun, no? Napakaganda nun kung sakali. Pero sa panahon ngayon, wag muna natin asahan yun, ha? Wag muna natin asahan yun, no? Kasi pag nakaupo na lang si BP Sara, tsaka na lang natin hilingin yun. At tsaka na lang natin asahan na mangyayari yung mga ganung bagay. Okay, play. Yes. The second on the list, according to Senator Joel Villanueva, has links to family and laptop scam deal, and is the current budget appropriations head, who is shamelessly one of the, if not the, biggest contractor of the government. Siya ang nag-decide paano dispense budget. Siya din ang nakinabang sa budget as the contractor. The third is useless and cannot keep his own backyard clean, literally, as Santa Cruz and Binondo has become a cesspool. The fourth is a convicted child abuser. The fifth is a very simple teacher with a penchant for Meron din pala siyang ganon. Brandon husband who is controversial si Pag-ibig president and who was the congressman to allow Jared Garin as DOH secretary to Damas on 600 children kids in Parang Marikina in April 16. I was grabe. Talaga Port is a convicted child abuser. Naku po, lumabas na nga ang baho nila. Bakit nyo naman kasi inilabas? Hindi naman kayo inaano. Diba? Oo, kawawa naman. Kawawa, no? Hindi, ito, naawa lang din ako kay Ma'am Stella Kimbo. Alam nyo kasi, Ma'am Stella Kimbo, kung hindi din kasi kayo naging bias at naipakita nyo sa taong bayan na kayo ay isang neutral or nasa gitnaan lang ng dalawang batong nag-uumpugan, di sana hindi sana to nabuking. Kaso Ma'am Stella, pasensya na ho, pero medyo obvious kasi. Halatado na kasi yung panggigipit nyo at hindi nyo ibig sabihin marami kayo. Hindi lang ikaw. Panggigipit at pangharas nyo kay Bibi Sara nung panahon ng hearing. At halatado na medyo may hindi kaaya-ayang nangyayari. Kaya ngayon, siguro, Ma'am Stella, kaya nangyayari ito, naglalabasan yung mga, mga tawag dito, mga baho nyo or mga kaso nyo dati na nagugulat kami na meron palang ganyan, ang inyong husband, ay nako. Ayan na natin. Luxury brands and a husband who had a controversial stint as Pag-ibig president and who was to Congress to allow Janet Garin as Department of Health Secretary to do masting vaccine. Pero yan, may dudugtong ko lang. Etong mga halimbawa, itong mga kaso na to, sa ngayon, hindi yan ma-actionan. Alam naman natin, hindi ko na kailangan sabihin. Pero soon at siguro sa susunod sa pag naging presidente na ulit ang mga Duterte ay yung mga ganitong mga klase. Ito kung totoo man na etong si Stella Kimbo ay isa sa mga magnanakaw sa ating kaban ng bayan, sa ating gobyerno, ngayon hindi wala talagang mangyayari diyan. Maano lang yan, mababypass. Kung totoo man hindi ko sinasabing magnanakaw talaga si Kimbo kung totoo man na di umano
ay yung pera na pinagbibili niya sa mga mamahaling relo at bag niya ay galing sa kaban ng bayan. Alam nyo, dyan talaga nawala yan Nung panahon ni PRRD, nung siya ay pangulo pa ng ating bansa, yan talaga yung talagang isa sa mga kinagalit ng mga korap ng mga politiko. No? Dahil nung panahon ni PRRD ay najeta sila to almost 6 years. Wow, almost na 6 years lang. 6 years na hindi sila nakapangurap, hindi sila nakapagnakaw, yung mga adik, nagtabaan, yung mga sanggano, yung mga matay tao ay naging banal. So ilang taon po nilang tinis lahat yan na hindi nila nagawa. Dahil nung mga panahon na yun, si PRRD ang nakaupo. So ngayon na nawala na, at di ko rin naman sinasabi na dahil corrupt din ng nakaupo ngayon nakaka-corrupt din sila, pero hindi natin alam, no? Hindi tayo magbibitaw ng salita. Pero yun nga, dati hindi naman kasi talaga makaporma tong mga congressman, kung sino man yung mga congressman na mga magnanakaw. Hindi ko sinasabing si Stella Kimbo ang nagnanakaw. Yung mga meron talaga dyan ng mga magnanakaw ng mga congressman, no? So nung panahon ni PRRD, hindi nila nagawa yan. Kaya lintik ang galit nila sa mga Duterte. Na gustong-gusto nilang masiraan ngayon sa buong Pilipinas para hindi na makabalik ang mga Duterte sa pagiging presidente ng ating bansang Pilipinas. No? Kaya pilit nila talagang ibinababa. Kaso sa ginagawa nila, mas lalong minamahal ng mga Pilipino ang mga Duterte, at yung mga bumabanat naman sa mga Duterte na hinahatak sila pailalim, ay naglalabasan ng kanilang mga baho. No, so yun. Hanggang dito na lang yung video natin. Hindi natin tinapos. Sa mga gusto nyong panoorin nyo doon kay Robin Sweetheart. Sweetheart ba? So yan, hanggang dito na lang yung video ng mga banateros, mga kabiyaya. Maraming salamat sa panonood. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Papindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At siyempre, please naman, no skip ads tayo. At maraming salamat. Mega love shoutout sa inyo lahat. Di ko na may isa dahil sobrang dami nyo. Hindi mo tayo nakakapag-live ngayon dahil sobrang busy natin, at syempre kailangan din nating enjoyin ang buhay-buhay. Kaya kayo mga basher, mag-enjoy kayo kasi ang buhay ganito lang yan, ganyan lang yan kaiksi, no? Kaya dapat lubos-lubusin nyo na, kasi pag nawala kayo dito sa mundo, sa impyerno ang bagsak nyo. Bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.